kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na niya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugato. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming hilo, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandaya. Okay mga kababayan, ito po muli ang inyong lingkod, Ronnie Akal, sa programang Arangkada Kapatiran. At arangkada po tayo ngayon. Gusto ko po sabihin, bago tayo mag-umpisa, talagang formal na pag-umpisa, talagang sobrang pasasalamat ng Arangkada Kapatiran sa ating big brother, ang ating national advisor, si Carrie Lasso. At ngayon, siya po ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Yan. Happy birthday sa iyo, big brother. At syempre, ang producer ng ating programa, kasabay na nagdiriwang ng kaarawan, si brother Domingo Kiawit, Jojo Kiawit. Yan. Kaya dalawang importanteng tao sa Arangkada, sa ating kapatiran, ang sabay na nagdiriwang. Ang isa ay dito sa Pilipinas, ang isa naman ay sa Amerika. Ewan ko, ngayon anong oras, madaling araw ata sa Amerika. Pero itong date na to yung kanilang birthday. Kaya magpiplay tayo ng isang magandang awitin na birthday song para sa kanilang dalawa. Pakinggan po natin. At antabayanan lang po natin. At salamat sa ating magaling, guwapong technician sa technical department, si Sir Dan. Yan. At yan. Pakinggan po natin ang para sa kanila at sana ay maramdaman nila na tunay ang ating pagbati sa kanila, sa kay Big Brother Carrie Lasso, at syempre ang ating producer, ang dahilan kung bakit narito ang Arangkada Kapatiran, si Brad Jojo Domingo Kiawit. Yan. At sige, antayin po lang natin, sandaling-sandali na lamang po. At mapapakinggan na po natin ang special na awitin para po sa kanila. Yan. Siya po ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan today. Happy birthday, Brother Carrie Lasso. Sana habang ang Panilord ang iyong buhay para kami ay magabayan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating mahal na kapatiran. At isa pa pong nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan ay si Brother Jojo Kiawit. Maraming salamat din po sa iyo, brother, kasi kung wala ikaw, wala ang Arangkada. Maraming salamat po sa mga bumubuo ng ating Arangkada. At patuloy pa rin tayo sa ating pag-aarangkada. Sa mga nakibahagi po sa aming Arangkada, maraming salamat po. Happy birthday po sa inyong lahat. Good afternoon. Ayan. Yan, maraming salamat po kay Sis Nibea. Because it's a special day. Happy birthday. Come on, let's
happy and gay. We all wish you happy birthday. We hope that you will stay as jolly as can be. Happy, happy, happy birthday. We wish you all the best in every way. Have a happy, happy birthday. That's all we want to say on this your little day. Happy, happy, happy birthday. May the Lord always bless you every day. Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day, 'cause it's a special day. Happy, happy, happy birthday. Come on, let's be happy and gay. We all wish you happy birthday. We hope Ayan po, ating pong pagbati sa dalawang napakahalagang tao sa ating kapatiran. Siyempre ang ating National Advisor, Brad Cary Lasso, and at the same time, ang importanteng tao rin po sa Arangkada, ang dahilan kung bakit may Arangkada, si Brad Jojo Kiawit. Happy birthday sa inyong dalawa. At sana ay gumaba pa ang inyong buhay, marami pa kayong gawin sa kapatiran, sa talagang sa radyo natin. At alam ko, no, si Brad Cary Lasso, in the future ay madalas nyo mapapakinggan at uupo dito sa Arangkada Kapatiran. Sapagkat ako mismo, feel ko talagang parang he is destined na para maging announcer. At kung if ever mag-i-boost niya yung time niya sa pag-broadcast, naniniwala ako na siya ang isa sa pinakamagaling na broadcaster ng ating bansa. Sapagkat siya po, nung 20 years old pa lamang, talagang nagtatrabaho na sa gobyerno, punong-puno ng siyempre ng experience at maraming sasabihin at maraming babatikusin na mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan, sapagkat alam niya yung ang galaw ng pamahalaan, ang in and out ng pamahalaan. Kaya sa tingin ko ay talagang siyang worthy na magsalita para sa ating bayan. Yan, kaya asahan po ninyo from time to time at kung minsan magsasabay kami at kung minsan magsusolo para ma-practice ng gusto. At pag if ever na talagang makuha na niya na yung peak ng kanyang pagbo-broadcast, sasabihin ko nga sa inyo walang tatalo dyan sa ating kapatid na yan sapagkat punong-puno ng experience at husay at authority sa kanyang pagsasalita. Alam niyo naman, napakinggan niyo naman, no, yung nakaraan 2 weeks ago, 2 Saturdays ago, inupuan niya ang Arangkada Kapatiran at yung sinabi niya ay talagang full of authority. Di ba? Talagang wow, ang galing. Kaya ako tuwan-tuwa. At nung last week naman, hindi tayo nakapag-programa dahil nga po ang dahilan nandun tayo sa malayong-malayo, malayong-malayong lugar at mahirap para ako makabalik. Hindi naman ako pwedeng mag-broadcast through cellphone dahil syempre mahina yung signal na kung saan nandun po ako. Kaya sana po from time to time, kung hindi man ako makaka-broadcast, nandyan na po ang talagang worthy na umupo. Hindi ko sasabihin reliever sapagkat siya na ay partner rin ng Arangkada. I hope, no? At siya ang upo para sa Arangkada. At kung minsan talagang magtatandem kami. Yan. Para sa ating bayan. Sapagkat ginagawa po natin yan, hindi lang sa kapatiran, kundi ang dahilan ay sa ating bayan na minamahal na sobra na pong lugmok, talagang nakakaawa na po. Meron pa tayong inaasahang guest. By the way, no, gusto ko rin sabihin na ang San Pablo City Alumni Association ay magkakaroon po sila ng magandang programa. Talagang hindi po dapat nating iwasan na hindi mapuntahan to, o kung meron po kayong time na puntahan, tumulong. Magkakaroon po silang food feeding program. Yan po ay gaganapin bukas, linggo, dyan po sa San Pablo City. Ayan, dyan din po ay tungkol sa Center and Welfare
for the protection of children. Yan. At syempre, ang council o ang chapter ang nangunguna diyan ay ang Great Alpha Zeta na chapter. Yan po. So nandiyan na pa yung mga guest natin. Kung ever na available po kayo, mag-ano lang po kayo, magpahiwatig para sa ganun sama-sama tayo. Si Brad Jojo, ang birthday celebrant, ay nangako na sasamahan tayo sa programa sapagkat iniiwasan din po niya na ako lang ang magsasalita rito. Yung bang ang dating kasi baka kung anong ma-adlib ko masabi ko, dahil minsan na tayo nagkomentaryo sa radyo, bumaba na tayo nun ayaw ni Brad Jojo na tayo bumabati ko sa maaari. Kaya gusto niya baka sabihin ng iba lumilis po tayo sa ating tungkulin. Anyway, gusto ko lang pong sabihin, ang SRB, sabihin natin talagang yung principle ng scouting ang ating dinadala. Kaya nga ang scouting na to talagang ipapalaganap po natin sapagkat maganda po yan, di ba, sa ating buhay, sa buong mundo. Nag-start ang mga kabataan sa scouting. Ako, grade 1 pa lang ako sa Piodol Pilar Elementary School dyan po sa Santa Mesa. Naging active ako ng second year, ng grade 2 ako, naging patrol leader agad ako. At nung ako nasa higher na sa elementarya, naging special patrol leader tayo. Kaya mayaman tayo sa experience pagdating sa scouting. Talagang sasabihin ko, talagang nagbigay talaga ng magandang part sa aking buhay. Hindi ko makakalimutan ang scouting. Kaya nga, nung ako'y nadala sa Scouts Royal Brotherhood, nakita ko na parang konektado, di ba? Yun din yung salitang scouting at yung scouting principle ay dala-dala natin. Ang scout oath, ang dala-dala natin, di ba? Ang scout law, dala-dala natin. Kaya ako naniniwala itong naging dahilan kung bakit maganda ang future ng SRB dahil dinadala natin ang scouting principles. At pag yan ay talagang mapalaganap natin ang gusto at ma-enhance at talagang mapatunayan na talagang ito ay taglay natin by heart, talagang tutungo po tayo doon po sa posisyon na talagang tayo po mangunguna sapagkat sa pangalan para natin, dala na natin ang scouting principle. Ayan. Gusto ko nang sabihin sana na ang ating Brad Jojo na sa kanyang itay po natin sapagkat sa Amerika, nasa Amerika siya ngayon, 4:00 na madaling araw po sa kanila, kasarapan ng pagtulog. And I hope gumamit siya ng alarm para sa ganun magising siya. Sapagkat sabi nga niya, Ronnie, hindi kita iwanan na nag-iisa dyan sa programa kasi ayaw kong nagko-komentaryo ka ng baka may masabi ka mga bagay dahil political commentary tayo before. Kaya gusto niya maging malumay tayo sa ating pagtalakay. Kaya Brad Jojo, samahan mo ako. Otherwise, mapipilitan ako magkomentaryo dito. Lalo-lalo na matindi ang nangyayari sa ating bayan. Di ba? Ibang-iba talaga ngayon kung pag-aaralan mo no? Talagang nandiyan na nagkakaroon na ng hearing sa Kongreso tungkol sa gentleman's agreement ng ating dating Pangulo. Kung yung bang gentleman's agreements na yun ay totoo nga ba? Tapos meron po issue ng sa mayor po ng Bamban, Tarlac, si Alice Go. At ako bibigyan ko lang po ng komentaryo na rin po. Alam niyo mga babayan, sa mga hindi nakakaalam, sa panahon po ngayon, para napakadali natin maghusga, di ba? Katulad yan, masyadong bugbog na bugbog itong alalahanin niyo, mayor po itong babaeng to. Siya po ay niluklok ng mga tao sa Banban, Tarlac. Siya po ay may mandato. At kung ano man ang ginagawa niya, kung ano ang position po niya, sana irespeto. Meron po yung sinasabi na rin na siyempre yung pag ikaw gumaganap ng iyong tungkulin, ay dapat sana bigyan ng pansin ng ating mga taong bayan na yan po ay ginagawa niya dahil siya po ay pinili ng mga mamamayan ng Tarlac. At kaya naman siya pinili, may nakita po sa kanya. Remember, tumakbuso siya, meron po siyang kalaban. At sa mga hindi nakakaalam, siya po ay nanalo ng 400 votes laban sa pangalawa na lumaban po sa kanya, yung dating mayor, kung hindi ako nagkakamali ng Banban,
tinalo niya ng 400 votes. In other words, neck to neck, matindi ang labanan po nila. At dahil po dyan sa bagay na yan, parang nakikita ko na talagang tunay ang kanyang pagkipaglaban. At nakita ng taong bayan sa Banbantalak na ang kanyang pagkatao. Sa mga hindi nakakalam, nakausap ko isa sa opisyal, nakikilala siya. Noong 2018 pa, ito sasabihin ko, personal na nakadaong papalad natin ang isa pong mataas din na opisyal ng Tarlac. At sinasabi niya at pinapatunayan niya at talaga pinanindigan niya na si Alice ko na ngayon ay laman ng talaga ng mga balita, nangungunang laman ng balita sa national level ay talaga pong masipag na tao at marami pong natulungan at napag-aral ng mga taga-Bamban Tarlac. Yan po ang dahilan kung bakit siya pinili. Ngayon sa issue ng kung siya ba ay spy, dapat yan patunayan ng mga nag-aakusa. Di ba? Hindi ko pinagtatanggol itong babaeng to, itong mayora na ito. Ang sinasabi ko lamang, yung nangyayari po sa ating bayan na napakadali nating maghusga. Alam po ninyo kung babasahin ninyo ang Proverbs, no? Ang sinasabi sa Biblia na hanggang maaari, pakinggan mo lagi ang isang side. Huwag lang lagi ang kumbaga may napakinggan ka, huwag ka kagad maghuhusga. Hayaan mo munang kunin ang side niya, ang side mismo ng hinuhusgahan, at kunin mo yung kabilang panig. At doon, patapos mong siyempre mapag-compare, doon ka na maghusga. Pero meantime, kung hindi ko mo naman alam yung side niya, ay tumahimik ka muna. Siguro ganyan ang gagawin. Katulad po ngayon, di ba, yung talagang nangyayari, talagang yung anlakas ng loob ng ating mga legislatura, yung legislator, ang ating mga congressman, ang ating mga senator, di ba, sa mga hearing na kung paano nila bulyawan yung mga resource person, kung paano po nilang tirahin, na hindi naman kinukuha talaga pinag-aaralan yung panig ng kabila. Sa munting kaalaman nila, sa konti kaalaman nila, sobrang nilang tirahin ito pong mga resource persons nila. Kaya dapat hindi po sana ganoon. Talagang masusing pag-aaral bago magkaroon ng hearing, yung committee po bago pagbigyan na talagang idulog sa Senado para magkaroon po ng hearing, dapat talaga well-researched. Nag-research na po sila. Hindi yung fishing expedition, yung parang namimingwit pa lang. Doon pa lang mamimingwit, doon pa lang aalamin tungkol po sa mga ebidensya o mag-produce ka ng ebidensya mo, patunayan mo gano'n. Hindi, ikaw ang nag-hearing, ikaw magpatunay sa kanya na gano'n siya. Gano'n dapat ang principle. Hindi yung sasabihin doon po sa guest nila o sa resource person o patunayan mo na hindi ka guilty. Yun po ay maling-mali. Dapat ang nagpapatunay ng guilty ay yung mismong nag-hearing, yung gumaganap, lalo na yung mga chairman ng mga committee. Kaya ako may something na sasabihin po ako dito minsan kay Bato de la Rosa. Talagang hindi ko talaga gusto ang ginagawa ni Bato de la Rosa. Ang senator, Bato, hindi ka na talaga makakakuha sa akin ng boto. Totoo yan. Maring iboto ko pa si Bongo, pero ikaw, Bato, at ikaw, Tolentino, yung Tolentino, sinisigurado ko hindi na kayong dalawa makakuha ng boto sa akin. Para sa akin talagang kayo ay kengkoy. Ayan, kengkoy na kengkoy. Talaga naman nangangamoy. Talagang naamoy ng bayan. Yung pinagagawa nito mga maraming kengkoy sa Senado at sa Kongreso. Kaya sana talagang pagsuri tayo bayan sa mga politiko natin. So, meantime, hinto muna ako. May guest na ba? Wala pa. Wala pa nagpaparamdam mga guest. Sis Bea, yung ating guest. Sis Ja. Yan, ipasok na po natin. Wag silang mag-alala kung sinasabi ko. Pwede nating isa-isang tabi yung aking komentaryo. Sabi ko nga sa inyo sabi ni Brad Jojo, Brad Ronnie, wag kang magkokomentaryo. Baka mamaya may nasasabi ka na nasasagasaan mo, na open mo. Wala tayong magawa. Walang guess. Kaya ako napipilitan talaga. Ang dami pa ko pang gusto sabihin. Katulad ngayon, di ba? Ang dami natin pinapansin. Pero ang hindi natin pinapansin,
sa ating bayan, yung talagang problema dinadala ng pollution, di ba? Nagko-concentrate tayo sa mga iba't ibang issue, masyado tayong nagko-concentrate sa mga bagay na futuristic, ibig sabihin hindi pa po nangyayari as if nangyayari na, di ba? Ang talagang bigyan natin ng pansin bilang sa national issue o ng national government ay yung issue po ng pollution, dahil yan po ang isa sa dahilan kung bakit maraming Pilipino ang namamatay ngayon. Nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga lung dahil po dyan sa pollution. At syempre, isa na rin dyan ay yung paninigarilyo. Doon po sa naninigarilyo naman, sana naman, kung kayo talaga hindi nyo maiwasan magsigarilyo, lumayo kayo doon, wag niyong kakausap o lalapit sa mga tao hindi nagsisigarilyo, sapagkat ibang epekto niyan. Sinasabi nga, di ba, mas madaling magkaroon ng emphysema yung mga taong nahawaan kaysa doon sa nagsisigarilyo mismo. Kaya yun ang dapat talagang bigyan ng pansin. Kaya sabi ko nga, maraming dapat bigyan ng pansin sa ating bayan. Kaya ako po bumili ng dyaryo. Yun ang, I don't know kung anong makita ko rito na pwede natin kumento lang. By the way, no, kahapon as I peruse sa mga, dun po sa mga newspaper at dun na rin po sa online, napansin ko na ang Harvard University na nagsagawa po ng isang graduation ceremony o commencement, ang pinakasikat, sabihin na natin, pinakamagaling na eskwelahan sa buong mundo, ang Harvard University. Doon po sa kanilang commencement exercise, alam mo, first time talagang nagsagawa ng kumbaga parang pag-aalsa, no? Parang disrespectful sa management, sa pamunuan ng Harvard University, sapagkat nag-walk out yung napakaraming estudyante, more than 100 students and faculty, may mga faculty na sumama, at talagang lumabas sila doon po sa commencement exercises at nag-walk out, pinakita nila dahil nga sa kanilang paniniwala na ang nangyayari po dyan po sa Israel at sa Hamas o sa Palestino ay hindi po maganda at sila ay kumakampi sa Hamas. Alam naman po natin nangyari, di ba, noong October 7, kung paano pinasok ng mga Palestino, na mga radical, yung pong Israel, at pinatay ang mga inosenteng nagpa-party, at yung mga nandun sa mga bahay, pinasok nila, ni-rape, yung mga bata, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, yung mga bata, sanggol mga sanggol, pinagpupugatan ng ulo, talagang antindi ng ginawa. At sinasabi sapagkat yung napakatagal na panahon na ginikipit sila ng mga Israelite. Pero ang point lang dito, inosente yung mga yon. Bakit hindi nila gawin sa gera, di ba? Yung mga sundalo yung mga Hamas, di ba? Mga armado din yan. At yung armed forces ng Israel, di maglaban sila para, ibig sabihin, soldier to soldier, hindi yung mga inosente. Yun lang ang point ko. Pero ang ginagawa ngayon ng mga university sa Estados Unidos, hindi lang sa Harvard, kundi sa mga Princeton, sa iba po, sa Boston University, sa Chicago University, sila po ngayon ang nag-walk out. At isa nga sa pinakamatinding pinakita na nga nila, yung mismong graduation ceremony sa Harvard, yung pinakamasikat na eskwelahan, nagsagawa po sila ng pag-aaklas, pag-walk out, at para sa akin po ay hindi maganda yan. By the way, no, ang isang bagay na talagang dapat bigyan pansin ng lahat ng Pilipino, doon po sa ceremony na ginawa, yung graduation ceremony, yung commencement exercises, lumabas po, doon napanood ko na ang pinaka-speaker, ang guest speaker mismo, ng kanilang graduation ceremony ay isang Pilipina, si Reza, yung publisher po ng Rappler. At napakahusay ng kanyang speech, talagang kahanga-hanga. Muling pinakita kung gaano kagaling ang Pilipino. Sa lahat na napakinggan ko, nagsagawa ng speech. Kasi minsan na-invite din po tayo maging guest speaker sa mga graduation ceremonies. Kaya aware ako sa mga speech.
ang pinakamagaling na speech na napakinggan ko na talagang kahanga-hanga. Ibiro nyo ang mga nakikinig doon sa Harvard, yung mga the most brilliant, yung pinaka-brilliant na estudyante sa buong mundo nandoon, libo-libo nakikinig. At ang speaker ay ang isang Pilipina, si Reza. At yung speech niya, ang pinakamagandang speech na napakinggan ko na dineliver dyan po sa Harvard University. Kaya kahanga-hanga. At the same time, sa pag-scroll ko dyan po sa online, nakita ko rin na, ang number one na ang summa cum laude ng Yale. Yale din isa rin sa pinakasikat. Halos kapantayan ng Harvard. Ang number one na graduate, ang pinakamagaling na graduate, ang pinakamataas na grado na nakuha, ang summa cum laude, at hindi lang yon, hindi ordinary grade, talagang kahanga-hanga, ay isa pong, I don't know kung lalaki siya, basta ang apelyido niya ay Ong Pilipino, I don't know kung Pilipina o Pilipino, basta Pilipino po. Kaya doon pinapatunayan na magagaling ang Pilipino. Kaya sana wag po nating isipin na, di ba, kapag yung mga bagay na minsan ialipusta natin ang ating kapwa, wag po, mali po yan. Sapagkat talagang ang Pilipino ay magagaling, mahuhusay talaga. Kaya sana tayong mga Pilipino, pagsikapan po natin na pag tayo po ay boboto ng ating mga leader sa ating bansa, lalo na sa Senado at sa Kongreso, piliin po natin yung pinakamahuhusay, hindi yung naglalaro lamang sa Senado at yung nagsasayaw tuwing merong kampanya, wag po yun. Sana yung nakikipagdebate para makita po natin ang kanilang husay at hindi yung mga kengkoy sa ating lipunan. Ayan po, sa mga Mr. Kenko. Ayan, aral na yan. Kaya from time to time, ipi-play po natin yan bilang background po natin. Para sa ganun, ang mga Pilipino ay talagang hindi napipili ng Kenkoy sa Senado, Kenkoy sa Kongreso, Kenkoy sa mga mayoral position, yung mga sa mga sanggunian, diyan po sa mga konseho, diyan po sa mga barangay. Bagkat ang Pilipino naman ay magagaling Ako'y nagtataka rin, ano kayang pag-aaral na dapat gawin? Bakit ang Pilipino sa ngayon, sa panahon ngayon? Kasi dati, ito dahil nga ako nag-a-adlib na dahil walang guess, kung ano lang pumasok sa isip ko. Alam nyo, nung dati, sabi ng uncle ko, sapagkat siya talaga mahilig na sa politika, pumupunta siya, ang Senado kasi niya nandyan po sa top dyan po sa area ng Luneta. Alam ko dyan yan kung hindi man dyan sa National Museum dati o ngayon, yan po ay dating building ng Senado. Sabi niya siya ay pumupunta at pag siya upo doon po sa gallery, pinapakinggan niya yung debate ng mga senador. Talaga daw ang huhusay, ang gagaling. Tatayo si Lorenzo Tañada. Tapos didebatehin po siya ni Diokno. Tapos tatayo ang isang Marcos, senador pa nun si Ferdinand Marcos. Tatayo na naman si Tolentino. Tatayo yung mga magagaling na natin, na mga senador. Isa pa diyan na talaga mahusay si Sumulong. Tapos tatayo na, in other words, talagang gaganahan ka makinig. Ang huhusay, most brilliant ng mga Pilipino. Yan ang mga pinipili natin dati. Yung mga bar top notcher, yung nakakakuha ng pinakamataas na grado sa bar, at yung pinakagaling na lawyer. Sapagkat yan talaga ang Senado, yan po ay para lamang sa mga bar top notcher, sa mga magagaling. Pero ngayon, sinong pinipili natin? Artista na walang alam, nagpapatawa lang, nag-aahit ng bigote mismo sa Senado. Sino pa? Ayoko na magsalita pa naman. Bakit ganyan ang pinipilo ngayon ng Pilipino? Ako ngayon nagko-komentaryo, I hope napapakinggan ako ng maraming tao na inaabot ng himpilang ito. Sana po magbago na tayo. Sapagkat dati very talagang yung place na yan, yung lugar ng Senado ay punong-puno ng mga talagang magagaling na ating mga senador.
Kaya kahanga-hanga yan eh. Talagang sabi nga ng isa eh, talagang pulop talagang yung glory, yung level ng kanilang husay. Pero ngayon eh, nako, pag pinakinggan mo eh, talagang tatamarin ka kuminsan eh. I-off mo na yung cellphone eh. Dahil bakit? Kung ano nang lumalabas, namumutawi sa kanilang mga bibig, na talagang hindi mo hahangaan. Kaya sana naman, sabi ko nga, tayo mga Pilipino, lagi po nating isipin na ang Pilipino ay magagaling. Bakit hindi natin ibalik sa dati? Na dati lahat ng po ng senador po natin talagang mahuhusay, yung pinakamahusay sa ating bansa, yung piling-pili. Pero ngayon eh parang hindi na pinipili. Bilo mo ako nagpunta ako ilang araw ako doon po sa North. Napakalayong lugar nakikita ko doon yung picture ni sino ba 'yon, yung anak ni Villar, Manny Villar, yung babae, sino ba 'yon? Si Camille Villar, nandun yung mukhang tatakbo sa Senado eh. Kaya magtataka ka no? Kung yan ay tatakbo, nanalo ng si Cynthia Villar at saka yung anak niya na lalaki, di ba, si Mark Villar. Tapos ngayon maging senator yung babae na hindi naman kinakita ng sobrang kausayan, di ba? Si Villar. Tapos may dalawang magkapatid, di ba? Dalawang magkapatid na lalaki, parang lalaki. Tapos dalawang magkapatid na babae at lalaki. Tapos meron pang kung ano-ano pa, merong punong-puno pa ng mga artista. Ganyan po ang ating Senado eh. Bakit hindi tayo talagang magmuni-muni at talagang piliin po natin at iluklok natin yung mga karapat-dapat? Para nang sa ganoon, magandang batas ang lumabas. Kasi ang trabaho nila ay gumawa ng batas. Siguro yung mga yan, kung gusto naman sila, sabihin nyo na lang sa kanila, maging gobernador na lang sila, maging mayor, sa level po ng mga yon, pero hindi sa Senado. Sapagkat kahiyaya po yung kanilang katangian ilalagay natin sa Senado. Ang Senado ay talagang diyan ay place o lugar lamang yan ng the most brilliant of our countrymen at hindi yung mga kengkoy. Ikaw pala'y nagkakalat. Bakit ka ganyan? Ayan, bakit ka ganyan? Bato, bakit ka ganyan? Lagi kang tumatakbo. Ayaw mong harapin. Tapos meron pang paiyak-iyak no? Yung bang itsura na yun, imagine dati kang chief of, talagang pinakapuno ng PNP, ng ating pambansang kapulisan, tapos makikita kang umiiyak na ganyan, umaarting umiiyak. Sorry. Ikaw ang pag-iinitan ko. dahil wala akong guest, kaya pag-iinitan natin ng mga kengkoy sa Senado at Kongreso. Ayoko man gawin wala na tayo. Kaya yung mga gustong magkape ng mga brad, sis, hanapin nyo na yung mga guest natin, sis Ja at sis ni Bea, para sa ganun, may iwasan akong magkomentaryo. Tuloy kung ano nasasabi ko sa programang ito. Naglalaho ang iyong bango. Ikaw ay kitang-kita. Mukha mo'y doble cara. Dapat mong malaman na ikaw ay kengkoy. Hoy, 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 Mr. Kengkoy. Bakit ka nangangamoy? Hoy, 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 Mr. Kengkoy. Ayan, kung sino man tinatamaan, sorry. Wala tayong bato-bato sa langit, tamaan magalit na. Dahil wala tayong guest, kaya tayo nagko-komentaryo. Alam mo, parang first time ko ata magkomentaryo ng ganito, ng medyo kahabaan. Sa loob ng 3 taon na ating pag-broadcast sa Arangkada Kapatiran, ngayon ko lang ginawa yun na talagang mahabang komentaryo. At bumabanat na. Kung sa bagay, alam nyo, inaasahan ko na pagbalik ng ating mahal na National Advisor, Carrie Lasso, talagang marami siyang tatapikin. Sa totoo lang. Kaya bantayan po ninyo
Dahil from time to time, makakasama na po natin at minsan siya talagang upo rito. Kung ako ay nasa malayong lugar, nasa mga malayong probinsya, kung minsan naman sabay po kami, magka-tandem, makikita nyo kaming dalawa rito. Pero asahan nyo na po na ang ating Big Brother, ang very much authoritative, maraming alam, sapagkat 1970s pa lang official na po siya ng ating bansa. Yan ang kahanga kay Brad Carrie Lasso. At sa pagpapatuloy po niya bilang opisyal ng gobyerno, kaya mayaman po siya sa experience, sa kaalaman, sa karunungan, yung mga policy na yan, yung mga batas na yan, alam na alam po niya. Kaya pag nagsalita yan, once na talagang masanay siya sa pag-komentaryo, very much bombastic yan pong ating kapatid sa pagkomentaryo sa mga bagay na nangyayari sa ating pong bayan. Ayan, sige, sabi ni Sis Nibea, good afternoon, Brad Ronnie. Good luck sa ating live streaming. Sis, hindi good luck hindi kasi yung yung guest natin wala pa. At syempre si MI RCU Mia, good afternoon, Brad Akal. Yes, good afternoon, MI. Yan. At si Joey Kimpo Relado is watching. Yan. Maraming salamat. At syempre, i-scroll pa natin. At yung nga pala si Brad Ramon, madalas na bumabati sa akin kahit na wala pang programa. Kaya katulad ng Sabado, inaasahan niya, hindi tayo nakapag-programa kaya hindi alam ng mga Brad. Kala nila, nahinto na po ang arangkada. Hindi pa po. Tuloy-tuloy po tayo at wala po tigil na yan. Nung nakaraan Sabado, nasa malayong lugar ako, hindi ako makabalik dito sa Manila. Ayoko naman na mag-program using my cellphone dahil nga siyempre pinapasanta tayo ng ating gwapong sa technical department si Sir Dan ng live stream, yung StreamYard. Ay hindi ko naman magawa sa cellphone ko kasi nga doon sa lugar na kung saan nandun ako, mahina talaga ang signal. Kaya't minabuti ko na siguro hindi mo na mag-program nung nakaraang Sabado. Pero this time, kahit sa malayong lugar ako, kinakailangan ako mag-aeroplano para makabalik ng Manila, gagawin ko po yun. Hindi na po, or otherwise, kung talagang hindi kaya, i-request po natin ang ating mahal na National Advisor na Carrie Lasso na muling umupo sa ating programa para tumalakay. Yan po. Yan. Mali atang dyaryo yung nabili ko. Gagawin ko yung live ko anong nangyayari, no? Kasi nung bumili ako ng dyaryo, ang binili ko ay Business Mirror. Syempre, pag Business Mirror, more on business to. Sana pala nabili ko yan para mag-guide tayo ng mga nangyayari sa ating bayan. Anyway, syempre, sa tagal ng ating pong pagkomentaryo, pwede kong sabihin na talagang ibang-iba na po ang nangyayari sa ating bayan compare po nung ako yung nagkokomentaryo sapagkat yung mga issue nun parang ang bababaw no? Hindi katulad ngayon, talagang grabe. First time ang mga presidente tinitira ang kapwa niya presidente. Kasi itong maganda rin kay Noynoy no, pagtapos ng kanyang panunungkulan, tumahimik siya Hindi katulad ng isang presidente na katatapos lamang, abay, bumabatikos, talagang hindi mapigilan na magsalita sa kasalukuyang presidente. Ibig sabihin, bakit hindi niya muna hayaan ang ating kasalukuyang presidente at hindi niya tirahin, di ba? Huwag mo muna tirahin, sir, ang kasalukuyang pangulo ng ating bansa. Hayaan mo muna siyang gumalaw. May mandato yan ng mga Pilipino. May mandato yan ng ating kababayan. Pinili po siya at siya ibinigyan ng kapangyarihan para manungkulan ng 6 na taon. Hayaan mo siya. Ngayon, pag natapos na yung panunungkulan niya, dyan mo siya husgahan. Ito'y nire-refer ko sa dating Pangulo na ang ingay-ingay ngayon. Sir, huwag po sana ang ganyan. Respeto niyo po, may mandato yan. Nung kayo nagkaroon ng mandato, nirespeto kayo ni Noynoy, di ba? Si Noynoy tumahimik hanggang sa mamatay na nga lang, di ba? Kumbaga, hinayaan niya magsalita ka kahit na binabatikos mo siya, hindi siya gumaganti, hindi siya nagre-react. Ngayon, hindi ka naman tinitira ng kasalukuyang presidente. Tinitira mo siya. Ano ba yan, di ba?
ba't isa ka rin kengkoy? Kung ikaw ay kaharap, mabato ang iyong dila. Nakakalungkot, no? Binoto ko pa naman yung taong yan nung araw. Isa ako sa nagkakamao lagi sapagkat ako po member ng OPM. Meron pong tinayo nun yung dating secretary ng cabinet secretary na isang grupo, yung OPM, para sa ganun tumulong yun sa mga kababayan natin. Kaya madalas kami nung siya yung presidente, madalas kami nun sa Malacanang, nagmi-meeting mismo sa Malacanang, doon po sa Mabini Building, sa loob mismo sa compound ng Malacanang. Kaso talagang hindi ko na rin matiis, kaya ako nagko-compound nito. Pabayaan po natin, Mr. President, Mr. Former President, yung ginagawa ng kasalukuyang presidente. Hayaan po ninyo yung kanyang style at wag niyang punahin. Kung siya man nagpo-pro-American, yan ang yan ang kanyang pag-aaral diyan sa dinila Kaya tumahimik po muna tayo, hayaan po muna natin siyang kumilos ng ayon sa kanyang kagustuhan at sa kanyang para sa kanya para sa kagandahan ng ating bansa. Napunta tuloy tayo sa issue ng mga kakengko yan. Ayan. Wala tayong guess. Anyway, next time, ayusin po natin. Sapagkat meron po ako mga tinututukan ng mga kaso na siguro baka talakayin ko na rin po yung kaso na yon. Yung pong kaso doon po sa Sapampalay, di ba, pinag-usapan po natin yan na kung saan dumulugto po tayo sa Department of Interior and Local Government. Pumunta po tayo dyan at syempre tinulungan tayo, gumawa po sila ng kanilang pag-aaral at binigay po sa atin. Yun po ay tungkol po doon sa issue ng mga tinanggal na mga empleyado, lalo na yung health worker ng mga barangay. At the same time, yung nangyayari po sa barangay. Kasi nga, di ba, nagkaroon ng barangay election na ito pong November at may mga policy, mga bagong nanunungkulan sa barangay na parang sa tingin namin hindi umaayon sa batas. Pero ang sinasabi bali ng DILG na walang karapatan ang DILG para magtanggal ng sino man. Kaya yung issue ngayon nga kay Alice Go, hindi nila pwede tanggalin yan. Ang pwede magtanggal lang kung sino man ay ang ombudsman. Kaya dapat idulog ng DILG yung mga bagay na parang hindi nakikita na hindi tama sa ombudsman. Tapos ang ombudsman ang magkakaroon po ng desisyon kung tatanggalin o hindi yung kanila pong kanila pong tinutukoy sa kanila pong pagreklamo. Kaya para sa akin, ang DILG, alalahanin po natin, ito lang ang DILG, wala pong karapatan mag-alis basta-basta. Ang may karapatan po mag-alis, parang, ito general information to, ay ang ombudsman lamang. Pero ang gumagawa po niyan, kung minsan, ang DILG na rin, para alisin yung mga mayor, o yung mga governor sa tingin nila ay hindi karapat-dapat. Pero sila mismo wala pong karapatan mag-alis ng mga posisyon nila. Tapos isa pong issue na rin, siyempre tinututukan po natin yung issue po ni Ray Dignos. Babalikan pa rin po namin yan ni Ray. Doon po siyempre yung nangyayari po sa kanilang, dyan po sa area nila sa Quezon City, yung pong issue po ng DPWH, parang tinambakan at hindi kinukuha yung mga hinukay na nakaka-apekto po sa mga mamamayan dyan po sa kanilang barangay. At tinalakay po natin kung hindi ako nagkakamali, 2 sunod-sunod na Sabado yung issue na. Babalikan po natin yan sa mga tumututok sapagkat yung time na dumami yung ating viewers umabot po tayo ng talagang dumoble ang ating viewers sapagkat nakikinig po sa atin during that time yung mga residente po ng barangay na yan. Babalikan po natin yung lahat ng yan. Kasi ang gusto ko nga pong gawin sa ating pong pagpoprograma na kakaiba sa ginagawa ng mga ibang radio program sa pagdating sa serbisyo publiko, ang gusto ko kahit na simple po yung kaso o matindi man yung kaso, dapat
tinatapos po yan hanggang sa kaduluduluhan. Hanapan po natin talaga ng ending yung pong kaso na dinudulog po sa atin. Hindi yung katulad ng ibang radio program pasasakayin ka lang, kumbaga yung matinding issue, matinding kaso, gusto nilang tapusin ng isang araw, hindi po pwede 'yon. Sapagkat siyempre may karapatan din po yung kabilang panig, yung paggalang po ng kanilang karapatan na siyempre makapaghanda, makapag-research, di ba? Mag-aral at hindi yung basta sasabihin ng announcer di ba, yung agad-agaran na yung bibigyan ng decision. Kaya nga sabi ko nga kanina, sinasabi po yan sa Book of Proverbs na anumang bagay, wag mo pag napakinggan mo, ito in general to pag napakinggan nyo, wag po kayong hihinto doon. Kunin nyo lagi yung kabilang side, wag ko agad-agaran yung kanyang paghuhusga at pagbibigay ng, siyempre, kumbaga napakinggan nyo titirahin nyo na kaagad, hindi po. Katulad ako kung mayroon man ako tinira, matagal ko na pag-aralan ko yan. Di ba sinasabi ko kanina, yung katulad yung pag-observe ko kay Bato, matagal kong pinag-aralan yan, hindi lang yung issue ngayon. Sa ilang hearing napakinggan ko, talagang keng ko yung taong to. Kung ikaw ay kaharap, mamakuha ang iyong dila. Ngunit Parang naninibago ako ng aking pagkomentaryo. Hindi katulad dati bigla na lang sunod-sunod na lumalabas sa bibig ko yung mga gusto kong sabihin Kasi nga nasanay tayo sa 3 taon na pagprograma natin sa Arangkada Kapatiran, yung mga bagay na may kinalaman na sa mga public service at siyempre magagandang serbisyo na ginagawa ng mga chapter. At ngayon bumibira po tayo ngayon dahil walang guest. Kaya para sa akin kung meron pang hahabol si Nivea, pahabulin mo ng guest na yan. At anyway, pag-usapan lang naman na yung mga ano lang naman, yung lighter side ng mga bagay na hindi naman natin kailangan na yung guest na pag-usapan natin na para sa ganun magbigay tayo ng mga opinion, mga sa pag-interpret ng mga batas. Hindi po. Bigla lang po natin in general kung ano nangyayari ngayon. Kaya nga kanina nga sabi ko nga sana ang ating namumuno sa ating bansa, ang ating mga mababatas, mga senador, bigyan ng pansin ang talagang issue na nangyayari ngayon. Uulitin ko, yun pong dapat bigyan ng pansin yung pollution. Talagang grabe na ang dahilan kung bakit ang daming Pilipino nagkakasakit, di ba? Hindi na nagkakasakit at tuluyang namamatay dahil sa tindi ng ating pollution. Diyan po sana bigyan ng pansin ng ating pamahalaan. At siyempre, doon na rin sa isa sa dahilan na rin yung paninigarilyo. Kaya nga, at sana yung mga naninigarilyo, iwasan na kung alam niya yung mga katabi niya hindi naman talaga naninigarilyo, huwag niyang tabihan, di ba? Para nang sa ganun, huwag mahawaan. Kasi nga, isa sa dahilan ng lung cancer ay ang paninigarilyo. Sapagkat merong ano yan may mga chemical yan na nakakapinsala talaga sa lung ng mga tao. ikaw pala'y nagkakarap, bakit ka ganyan? Ayaw Okay, sana rin minsan si Brad Alfred Malbas, ang ating magaling na Brad, meron siyang parang naging, sabihin natin ng pag-aaral na parang napansin, parang sabi nga niya parang hindi na di-discuss. Kaya sana isa sa mga araw na to maging guest natin ang ating presidente ng ating kapatiran, si Brad A. Manzanero, para magsalita muli. At the same time, bigyan ng pansin, sasabihin ko yung talagang napansin ni sapagkat kahit nang wala ata doon si Brad Alfred Malbas, para may nakarating sa kanya na parang kulang ata doon po sa napagkasunduan ata o yung kung sa CBL man, sa ating Constitution and Bylaws, sana mabigyan ng daan ni Brad Aye yung issue na yan. Ipapalabas po natin. Siguro una nating i-guess si Brad Malbas para lang sa ganun mapakinggan natin yung kanyang parang pansin lamang para lang sa ganun lalo mapabuti ang ating kapatiran. Lalo alalahanin po natin
na hindi nalalayo sa ating kapatiran ang ating 50th anniversary, ang ating golden anniversary. Yan po ay mangyayari sa 2025. Ano yun? Kailan yan? Next year na ata, di ba? Imagine 50th anniversary, and kaya dapat talaga nandun na tayo sa posisyon na gumaganda ang kalagayan ng ating kapatiran. Kaya yung siyempre yung ginawang National Convention nakaraan na maganda naman sa ating mga nalaman, sa ating mga dumalo. Siyempre nagsalita diyan ng ating big brother, kino-congratulate kasi nga sabi nga niya for the first time sa 20 taon in 20 years napagsanib yung mga iba't ibang yung mga nagkakatunggali sa mga prinsipyo at sa mga samahan, mga paksyon, ika nga. At dahil dyan, talagang good accomplishment, in a sense, a big success. Ito pong nangyaring convention. At siyempre, sa pamumuno ni Brad Martin, maganda ang kanilang, siyempre, pakikitungo sa mga guests. Talagang enjoy yung mga participants, yung mga delegado. Kaya congratulations pa rin. Ito yung pagkakataon ko sabihin sa kanila na talagang good job mga kapatid. Sapagkat nung after ng convention hindi na po tayo nakapag-programa. Ngayon na lang po. Kaya salamat po sa inyong ginawa sa kapatiran. Although pag sinabi po ang successful convention, lagi pong sinasabi diyan it requires lots of planning. At ginawa naman po kasi nga 'di ba after nung naunang convention, alalahanin niyo 'di ba after ng 2 years ago na convention, nag-guest na a week after that, nag-guest po si Brad Martin, si Press Martin at di-discuss na nga niya yung gagawin nilang preparation. Kaya pag pinag-usapan yung lots of planning, walang duda na talagang nagkaroon ng matinding pagpaplano ito pong Albay Council. At syempre, importante din po doon na yung pagpili po ng, kunyari, yung best venue, yung para suited sa pangangailangan ng kapatiran, na mukhang okay naman. Ang naging problema lang para sa akin, kaya hindi po natin sila nadala yung mga kapatiran natin doon po sa convention. Hindi natin nadala in a sense na gusto kasi natin na makita kung ano nangyayari sa convention. Yung ating live ng Sabado, during the time na sinasagawa yung convention, sapagkat mahina po ang signal. Kaya hindi po nakapag-live yung ating kapatiran na nandoon para mapakinggan sa radyo o kaya makita sa screen. Kasi nga ila-live po sana natin. Sana next time na pupili po ng ng venue, yung pong malakas ang yung malakas ang signal. Para nang sa ganun talagang may pakita po natin, lalo na baka by that time ang arangkada hindi lang once a week, maging 3 times a week o maging everyday. Pipilitin po natin mapunta tayo sa ganung sitwasyon. At sana din syempre para sabihin ko rin na yung pong planning na yon talagang magandang pagkagawa, maganda yung lugar, maganda yung resort, maganda mga masarap mga pagkain talaga at maraming mga brad sa Bicol nagtulong-tulong para yung mga brad sa ibang lugar na atin nga ay talagang masatisfied at satisfied naman sa aking pagkakaalam. Yan. At nagpapasalamat po rin tayo siguro in a little while Sir Dan, i-play natin yung yung ginawa ni Sis Nivia tungkol sa birthday ng ating dalawang magigiting na brad. Pwede ba? Para sa ganun, may play po natin. I-play mo lang, Dan, yung video na yon para sa ganun, doon po sa mga hindi umabot, mapanood na maganda ang pagkagawa ni Sis Nivia, may play po natin. Okay ba, Dan? Yung video na kanina. Yan. Para maiwasan na rin pagkomentaryo natin ng Mr. Kengkoy. Okay, pwede na. Yung tungkol sa video na ginawa ni Sis Nivia. Daw po sa ating Big Brother Carilaso.
Siya po ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan today. Happy birthday, Brother Cary Lasso. Sana habaan pa ni Lord ang iyong buhay para kami ay magabayan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating mahal na kapatiran. At isa pa pong nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan ay si Brother Jojo Kiwit. Maraming salamat din po sa iyo, brother, kasi kung wala ikaw, wala ang arangkada. Maraming salamat po sa mga bumubuo ng ating arangkada at patuloy pa rin tayo sa ating pag-aarangkada. Sa mga nakibahagi po sa aming arangkada, maraming salamat po. Happy birthday po sa inyong lahat. Good afternoon. Ayan, yung awit uli for the last time. Yung birthday song para sa dalawa. Ayan. Para sa ganun kompleto na. Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day. 'Cause it's a special day. Happy, happy, happy birthday. Come on, let's be happy and gay. We all wish you happy birthday. We hope that you will stay as jolly as can be. Happy, happy, happy birthday. We wish you all the best in every way. Have a happy, happy birthday. That's all we want to say on this your little day. Happy, happy, happy birthday. May the Lord always bless you every day. Ayan po. May the Lord bless you every day. Hindi lang sa araw na to, kundi every day throughout the year. Ang blessing na mapunta sa inyo palagi, Brad Cary Lasso, at sa iyo, sa producer ng ating programa, si Brad Jojo Kiawit. By the way, ang isang importante rin pong tao, si Amalia Kimado, ay she's watching right now. Sana nagugustuhan niyo yung aking pagtalakay, yung aking pagbubombo sa mga kengkoy sa ating lipunan. Yan. At siyempre, balik tayo dun sa pagbati sa dalawang importante tao sa ating kapatiran. Sana ipagpatuloy niyo yung ginagawa ninyong maganda sa kapatiran. At sa iyo, Brad Jojo, yung pagpaproduce mo, yung paglalabas mo ng pera para sa kapatiran, maraming salamat. Ako ay nagpapasalamat sa iyo na patuloy mong tinutulungan at pinipinance yung programang Arangkada. At siyempre, one of these days, ito prangkang sasabihin ko sa inyo, makakasama natin from time to time or madalasan na rin, o hindi lang from time to time, madalasan na rin po si Big Brother Cary Lasso para mag-broadcast. Kaya't maging siguro mag-concentrate siya bilang broadcaster. Sabi ko nga, because ang feeling ko he's destined to be a talagang bright broadcaster, one of the best sa ating bansa. At nakikita ko yan, very authoritative, marami pong alam, isa sa pinakamagaling. At the same time, mayaban sa experience sapagkat 20 years old pa lang po siya, nasa gobyerno na siya, official na po siya ng gobyerno. Kaya pag yan ay magpatuloy sa kanyang kagustuhan na mag-broadcast, marami po siyang sasabihin sa ating kapatiran. Isa po ay isang apo at Pi Omega, at the same time, national advisor ng ating kapatiran, Scouts Royal Brotherhood. At siyempre sa iyo, Brad Jojo, happy birthday uli. At Brad Cary, sana tuloy ang inyong ginagawa. Maraming salamat po, wala na pong ganong oras. Ito po si Ronnie Akals, nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po ni Sis Nivia, siyempre na gumawa ng magandang video niyan. Maraming salamat sis. Yung ala, yung guest na sinabi mo, hindi ata nag-appear, I don't know anong dahilan. At siyempre kay Sis Ja, kay Sis Sakura, Aimee Sakura, at si Hanalay. Maraming salamat sa ating magagandang sis na yan. Ito po uli ang inyong lingkod. Siyempre sa ngalan ng ating producer, Brad Jojo Kiawit, maraming salamat. Viva Saraba at sa mga kengkoy sa ating lipunan. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di sa lang minimiti yung